13 through 25. At ito po yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Now, Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia, and John left them and returned to Jerusalem. But they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down. And after reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them, saying, Brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. So Paul stood up and motioning with his hand, said, Men of Israel, you who fear God, listen. The God of this people, Israel, chose our fathers and made the people great during their stay in the land in Egypt. And with uplifted arm, he led them out of it. And for about 40 years, he put up with them in the wilderness. And after destroying 7 nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. All this took about 450 years, and after that, he gave them judges unto Samuel the prophet. Then they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Verse 33, Of this man's offspring God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised. Before his coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel. Verse 25, And as John was finishing his course, he said, What do you suppose that I am? I am not he. No, but behold, after me, one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord for His grace as we come in prayer po. Lord, minsan pa sa hapong ito, sa aming muli na pag-aral sa Book of Acts this afternoon, verses 13 hanggang 25. Lord, aming panalangin, tulad niyo ng iyong Banal Espiritu, ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin sa mga katotohanan sa iyong mga salita. At lahat nawa ng aming matutunan, Panginoon, Lord, cause us to trust you more and to love you more, to obey you more, Panginoon. Lord, aming dalangin na kayo magligtas dun sa mga kaluluwa na sa hapong ito ay dinala niyo po sa lugar na ito upang sila, Panginoon, ay inyong katagpuin sa magitan ng iyong mga salita. Father, we pray that you would glorify your name in the salvation of those whom you have chosen from eternity past na sila ay maligtas, Panginoon. And also, bawat isa ng mga anak nyo narito ay patuloy na mag-grow, not just in knowledge, not just in wisdom, but in godliness manifested in our obedience sa inyo. Ito po ang panalangin sa tulong ng Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay lahat ay makaupo. Yung title po ng ating mensahe ay pinamagatan nating Paul's Christ-Centered Sermon. Paul's Christ-Centered Sermon. Not so long ago po, merong isang mama. Very excited siya dahil kinabukasan ay meron siyang appointment. Meron siyang kakatagpuin na very important na appointment. And so, hapon, before that day, ginawa niya lahat ng mga preparasyon. Yung mga bako-bako doon sa kanyang pantalon, sa kanyang long sleeve, make sure na ito ay patag.
yung mga burol-burol sa kanyang mga mukha, yung mga bigote na dapat tanggalin, mga balbas, i-make sure na malinis yung kanyang mukha para sa araw ng bukas ay presentable siya doon sa kanyang appointment. Hindi siya usually natutulog ng maaga, late siya natutulog, but for that appointment, he made sure na kailangan niyang presentable, hindi haggard, so nakatulog siya ng maaga, at gumising siya ng maaga, at ready na siya, nasa kanyang sasakyan siya, at nung sindan niya kanyang GPS para dun sa meeting place o dun sa venue, so yung GPS, sinundan niya, until nakarating siya dun sa malapit na dun sa lugar, ng 30 minutes earlier dun sa appointment nila. And then, tinuturo siya ng GPS dun sa may tabing ilog. At sabi niya, paano ko makakarating doon? Ilog to. So, mali itong GPS. So, hindi siya sumunod sa GPS. Paikot-ikot siya until mauubos na yung kanyang petrol, mauubos na yung kanyang oras, mauubos na rin yung kanyang pasensya. At sabi niya, tingnan ko nga kung ano ba yung saan talaga tinuturo ng GPS. Dahil late na siya. And so, pagdating niya, sinundan niya yung GPS and na-discover niya, meron palang mga roro dun sa dalampasigan na yung mga sasakyan sinasakay sila sa roro para makatawid dun sa lugar, dun sa kabilang ibayo. Kaya lang dahil sa meron siyang GPS nga, ayaw naman niyang sumunod, nagpaikot-ikot siya hanggang sa frustrated siya. Pagdating niya sa interview, mukha siyang haggard, diba? Kulubot na yung kanyang damit dahil sa inis niya. Point po natin mga kapatid, sometimes ito exactly yung ginagawa ng mga maraming tao. Sabi ng Panginoon, you search the scripture and yet you are unwilling to come to me. These are the things that testify of me, sabi ng Panginoon. So maraming mga tao, kaya na binasa natin kanina sa Luke chapter 24, yung binasa kanina ni Sister Zep, sabi doon, merong dalawang alagad ng Panginoong Jesus, naglalakad sila from Emmaus, galing sa Jerusalem, at merong sumabay sa kanila habang sila ay naglalakad. And sabi nila, sabi niya, ano ba pinag-usapan niyo? Ikaw lang ba yung hindi nakakalam sa mga nangyari dito? Anong pangyayari? Tanong ng tanong ng Panginoon. Sabi niya, si Jesus na aming inaasahan, na tagapagligtas, siya ay namatay, at sabi nila, nabuhay siya muli. At sabi doon, beginning from Moses and the prophets, He explained to them the scripture. Nakita natin doon, the Lord Jesus Christ, when He had the opportunity to share, to present the gospel, sinimulan niya from Moses and the prophets. Sabi doon. And this time po sa hapong ito, we are privileged na marinig natin yung first recorded sermon ni Pablo. Hindi ito yung unang sermon niya. Marami na siya mga sermon. Pero ito yung inspired, written. Ano ba yung content ng sermon ni Apostol Pablo? So makita natin dito, makita natin yung isang Christ-centered sermon. It's not full of self, but full of Christ. So tingnan po natin, sabi sa verse 13, sabi daw, now Paul and his companion, from here onwards, makita natin dito as a background, merong ship. Dati sabi niya sa verse 2, Barnabas and Saul. Pumunta sila dun sa Cyprus, sabi daw pumunta sila papunta sila ng Cyprus, nagsimula din sila dun sa, sabi doon, so from Antioch ng Syria, pumunta sila sa Salamis, and then pumunta sila dun sa Paphos, pero sabi doon, yun yung island ng Cyprus. And then may na-convert doon na governor, di ba? Si Sergius Paulus. And then, point doon makita natin doon sa simula sa verse 1 hanggang verse 12, si Barnabas, siya yung leader ng missionary journey na ito. But then nakita natin sa verse 13, there is a switch
o merong parang change ng leadership. Now, sabi dito, Paul and his companion, hindi na even ni-name na si Barnabas. Of course, sinasabi later on na yung kasama niya ay si Barnabas at saka si John. John, hindi si Apostle John, bago si John Mark na author ng Gospel of Mark. By this time, bata pa si John Mark. So sabi niya, now Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga. So yung Paphos, sabi nga natin, yung Paphos, ito po yung lugar na kung saan ito ay sandamakmak yung mga temple prostitution. Kasi nandun yung temple o shrine si Diana sa kabila, temple shrine ni Venus, na kung saan yung worship nila ay nandun sila sa templo, puro prostitute, ganun yung mga pagan worship nila. So doon pumunta una sila Pablo. So set sail from Paphos, sabi doon last week natin na preaching, and then they came to Perga. Sabi doon, yung Perga, ito yung capital ng Pamphylia. At yung Pamphylia, ito ay province doon sa Asia Minor. Na kung saan, Asia Minor, ito yung modern day na Turkey. Yung Pamphylia, yung Perga, ito ay a port. Nasa baba siya, na kung saan, port siya doon sa Turkey, na kung saan titin natin, doon naman yung worship of Diana. So yung mga pinupuntahan nila ngayon, ito ay mga stronghold ng mga pagan worship, pagan na mga Diyos-Diyosan. So, temple ni Venus, temple ni Diana, yun yung mga pinupuntahan nila. And then sabi doon, and John sabi doon, left them and returned to Jerusalem. Yung word na left, deserted or abandoned them. So makita natin dito, yun lang ang comment ni Luke sa kanya. But then pagdating natin later on sa chapter 15, verse 37 hanggang verse 39, nung si Pablo, sabi niya kay Barnabas, kasi nakabalik na sila sa Antioch, nagawa nila yung first round na missionary journey nila. Sabi ni Pablo kay Barnabas, let's go back. Yung mga pinlan natin ng mga churches, bisitahin natin sila. Sabi ni Barnabas, okay, sama natin si John Mark. Sabi ni Pablo, no way. Huwag natin siya isama. And sabi doon, there was a heated conversation between the two at nagiwalay sila. So si Barnabas, pumunta siya doon sa lugar na pagmimisyonan niya, kasama si John Mark. This time si Pablo, kasama sino po kasama niya? Si Silas. Ano po makita natin doon, mga kapatid? So, aabot tayo doon sa time ni John Mark, pagdating sa Acts chapter 15, verse 37 hanggang verse 39. But then makita natin dito, doon sa background pa lang, doon sa early church, makita natin, may Apostle Pablo ka, yung theology niya ay so sound, and then meron kang Barnabas, son of encouragement, and yet, you will have this discord between the three of them. Makita niyo mga kapatid, sa church, even though sa kanilang kapanahunan, ay hindi nawawala yung merong disagreement. But then they agreed to disagree. Ano yung they agree to disagree? Na hindi sila nag-a-agree na isama si John Mark. Okay, Barnabas, I'm not agreeing na isama si John Mark. Okay, that agree to disagree. Hindi tayo nag-a-agree sa bagay na to. And they part their ways. Patuloy pa rin sila sa kanyang missionary journey. Hindi sila nagsabi, no? Hindi, ayaw ko na rin sa'yo dahil sinama mo siya. Hindi ganon. Maayos sila naghiwalay, pero meron silang disagreement doon about kay John Mark na pinag-agreehan nila. So may mga bagay na nangyari sa isang church na magkaiba tayo ng paniniwala na gusto ng iba, puro nakapalda. Sabi naman ng iba, hindi, okay na naka-jeans, doesn't matter. Mag-a-agree tayo, ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? Okay, gusto mo nakapalda, magpalda ka. Gusto naka-pants, mag-pants tayo. Mag-agree tayo, no? For the sake ng church, for the sake na sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi specified ano yung dapat susuot. Bago sabi doon, modesty. Kung para sa'yo, okay naman na nakapants ka, mag-agree tayo lahat. Hindi, lahat na nakapantalon, bawal na dito.
Point is, may mga bagay na minor where we can agree to disagree. Uli po, yung terminologies, agree to disagree. Mag-agree tayo, shake hand, na hindi tayo pareho ng paniniwala sa bagay na to. But let's continue to the work. Hindi dahil hindi tayo magkasundo dyan, hiwalay na tayo. Yun yung disagree na disagree. Na nag-disagree kayo doon sa disagreement nyo. Pero si Pablo at saka si Barnabas, they agree na meron silang disagreement sa isang bagay and nag-agree sila na magpatuloy. That is yung biblical na pattern pagka may disagreement. Unless na yung pinag-disagreean natin ay major doctrine. Pag nagtuturo ka na ng kaligtasan, ay dapat gumawa ka lang ng mabuti, maligtas ka, then hindi na po minor yun. Pero kung susuot, whether pink o black, diba? Wala po dun sa, may mga churches na puro King James lang, diba? So tayo, di tayo nag-i-impose na gano'n. Diba? Point natin is, we have to agree ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So make clear cut po doon. So makita natin dito, and then sabi doon, so si John Mark, bumalik sa Jerusalem. Hindi siya bumalik sa Antioch. Doon sila nang galing, sa Syrian Antioch. Pero siya pumunta sa Jerusalem. Yun yung kanyang tahanan. Whether yung dahilan ay ayaw niya yung new management, dahil si Pablo na yung ngayon na leader, or dahil sa, hindi, yung plano ko hanggang sa Cyprus lang, ngayon pupunta na kayo ng Galatia. Yung Galatia, ito na yung Antioch in Pisidia. Region of Galatia yon. So whether si John Mark, ano man dahilan, whether ayaw niya yung leadership ni Pablo, dahil na-demote si Barnabas, ngayon si Barnabas, kumpanya na lang, or na-homesick siya, o ayaw niya yung mas malayo, hindi natin alam exactly yung dahilan. But one thing for sure, na si Pablo ay hindi niya nagustuhan yung inasa ni John Mark dun sa kanilang first missionary journey. And sabi doon, verse 14, but si Pablo, si Barnabas, sabi ko may disagreement sila about kay John Mark, di ba? Pero sabi dito, they went from Perga and came to Antioch in Pisidia. Hanginahan pa rin sila doon sa gospel task, doon sa gospel ministry. Nakita niyo po yung doon, yung hindi about them, hindi ano yung preference mo, anong kulay preference, hindi. For the sake of the advancement of the kingdom, hand in hand, silang nagpagal para sa advancement ng gospel proclamation. Hindi sila mga baby na, parang, di ba? Hindi, minsan daming church na nag-split eh. It's not because of my major doctrine. It's just because yung mga subordinate sila, kaya ni John Mark, hinayaan na mag-split yung church. Pero itong nang pinakita sa atin, how matured yung dalaw na to. They continue in the word, and sabi doon, they went to Antioch in Pisidia. Nakita natin, daming Antioch, di ba? Galing sila sa Antioch, sa Syria, then pupunta naman sa Antioch, sa Pisidia. In fact, si Antiochus, ito yung, nung si Alexander the Great namatay siya, wala siyang legitimate na seed o anak para maging successor. So nahati yung empire ni Alexander. At isa dun sa general niya, si Antiochus, siya yung napunta sa kanya yung Seleucid Empire. So ito yung going west. Nung yung kanyang anak na si Seleucus ay naging siya na yung leader, in honor sa kanyang tatay na si Antiochus, nagtayo siya ng bawat city na pinupuntahan niya, pinangalan niyang Antioch. Kaya meron total 16 Antioch na na-establish siya. Parang sa atin, sa San Fernando, Pampanga, San Fernando, La Union, San Fernando, di ba? Ang daming San Fernando, di ba? Iba pa yung San Miguel, di ba? San Miguel, iba yun, di ba? So, ganun bakit nagkaroon ng maraming Antioch? Pero lagi sinasabi sa Bible, Antioch, dun sa Syria, Antioch, Pisidia, at iba pa na lagi may karugtong kung saan ba talagang specific, particular na Antioch. Sabi nga, yung Pisidia, ito ay isang
Yung Pisidia, ito actually yung region of Galatia. Parang sa atin, o sa Bible, makita nyo, Decapolis. Doon pumunta ang Panginoong Jesus. Sa atin, equivalent siya ng NCR, di ba? National Capital Region. Maraming mga city yung sa NCR, di ba? So, ganun din. O parang Region 3. For example, Region 3, maraming mga provinces na kasama doon. So, yung Pisidia, ito yung sabi nga, Galatia. Kung titignan natin sa yung kanyang location ay about 1,000 meters siya yung elevation niya mula dun sa Perga. So mataas siya. So dahil sa yung Perga, ito ay daungan, tendency is maraming malaria dahil sa tubig, di ba? Pagbabasahin niyo yung Galatians chapter 4 verse 13 hanggang 14, 2 Corinthians chapter 11, sasabi ni Pablo na nung pumunta siya sa Galatia, siya ay inaccept siya ng mga tao kahit na doon sa kanyang karamdaman na siya ay, sabi doon, yung pagbumukha niya, because of his physical appearance, sabi doon, yet they receive him as an angel from the Lord. At sinasabi doon na perhaps yun yung sitwasyon niya, bakit siya pumunta doon sa Pisidia, higher level ng from Perga. So babasahin niyo yung Galatian, ito yung unang letter ni Pablo. Bakit? Kasi unang missionary journey ni Pablo, nag-focus sila hindi lamang dun sa Salamis, dun sa Cyprus, bagkus mismo dun sa Pisidia o yung Galatia. So makita natin, ito yung first missionary journey niya. And later on, unang book na nasulat niya o yung epistle, yun yung letter to the Galatia. Makita nyo rin yun sa 2 Corinthians chapter 11, verse 26, nung sabi niya, na sa kanyang pangangaral, dumanas siya ng sandamakmak na kung ano mga trials, and isa doon sabi niya, doon sa mga robbers, doon sa street. Kasi yung sa lugar, papunta sa Pisidia, sabi, doon sa history, punong-puno ng mga magnanakaw, doon sa pag naglalakad ka, alala niyo yung kwento ng Panginoon Jesus na merong galing sa templo, and then pauwi siya ay nandun sinunggaban siya ng mga robbers sa kalsada. Walang pinagkaiba yung Pisidia doon sa sitwasyon nila. So maraming mga bandits doon sa along the way. And perhaps isa yun sa dahilan, bakit si John Mark ay ayaw niyang pumunta sa lugar na yon, na super taas, challenging yung paglakbay. Wala pa silang kotse noon, walang metro. Kinakailangan nilang either by donkey, by camel, or by foot. Diba? Ganun yung kanilang pag-travel. And then sabi doon, and on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. So pumunta sila sa synagogue and they sat down. Sabi doon, after reading from the law and the prophets, nalaman kanina sa scripture reading, beginning from Moses, yun yung law. Ito yung tinatawag ng Pentateuch. First 5 book, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun yung tinatawag na law. And the prophets, yun yung the rest. As early as around 430 BC, yun yung natapos yung Malakay. 430 BC, natapos na yung Book of Malakay. As early as that period, between 150 BC, meron na silang written na Old Testament na tinatawag na Septuagint. Yung content ng Septuagint na Bible nila, yun ang Old Testament natin ngayon, exactly kung ano meron tayo sa ating Old Testament. Exactly. Ang pagkakaiba lang, iba yung arrangement. Merong mga book, Samuel, as one book lang sila. Pero yung content niya, exactly the same yung Bible na meron tayo ngayon, yung Old Testament. Wala silang apokripa, walang may any other books na nandun sa binabasa nila. Lagi makita nyo, si Pablo, binabasa nila, yun dun sa Septuagint. Even ang Panginoong Jesus, maalala nyo nung siya ay na-invite dun sa templo, magbabasa sila ng scroll. And then, sasara niya, in your hearing, ito ay na-fulfill. By that time, pag may kino-quote sila, lagi kino-quote nila, galing dun sa Septuagint na meron sila, yun yung accepted nila na handed over na ito yung
accepted na salita ng Panginoon. Uli, walang Maccabees, walang Esdra, walang kung ano mga addition, walang Book of Enoch. Lahat ng mga yon ay later on added as extra-biblical books. Hindi sila accepted during the time of Christ. They were not accepted even sa ating panahon. You can read for historical background perhaps, but not as a word from the Lord. You want to gain insight? Maybe you can use them. Just kung paano natin ginagamit yung ibang mga books as reference. But yung mga books na binabasa natin, they do not claim na sila ay mula sa Panginoon. So makita natin, ano ba yung, dito natin makikita yung pangalan ni Pablo. So sabi doon, so ang ginawa nila, they read from the scripture, kagaya na ginagawa natin. Merong scripture na binasa, and then sabi doon, verse 15, after reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them saying, brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. Uli, it's so important na makita natin, yung request is, brother, if you have any word of encouragement. Hindi niya sinabi, brother, if you have a dream last night, brother, if you have any testimony. Testimony are good. They can encourage. Perhaps they can even instruct. But they are not substitute dun sa exposition ng salita ng Panginoon. Ang ginawa nila, even later dati pa, ang lagi nilang ginagawa, they will open the book, they will explain ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. I do not put yung istorya ng buhay ko at sabihin ko, kapatid, ito yung nangyari sa buhay ko. Let us go peacefully at humayo kayo pagpalain niyo ng Panginoon. Wala pong ganoon na preaching. Preaching is always didactic o ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Never a substitute yung karanasan natin sa buhay. Because yung karanasan natin sa buhay ay hindi po authoritative. Ito, salita ito ng Diyos. Authoritative po. Anumang background ka, anumang religion pinanggalingan mo, ito ay salita ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. So sabi niya, si Pablo, so Paul stood up, motioning his hand, sabi niya, perhaps kilala si Pablo dahil siya ay estudyante ni Gamaliel, isang kinikilalang rabbi, at si Pablo, matunog din yung pangalan niya dahil siya ay persecutor ng church. And then, kinonvert siya ng Panginoon. So Paul sabi doon, motioning his hand, said, men of Israel who fear God, listen. Yung sabi niya, sinimulan niya, men of Israel, he's talking to the Jews, Jewish people. And then yung tinatawag na, and you who fear God. Ito yung tinatawag na Gentile, but they fear God. Isang Gentile na very known sa Bible, sa Book of Acts, yung sa Acts chapter 10 and Acts chapter 11, si Cornelius. Sabi ng Diyos sa kanya, Acts chapter 10 verse 1 and 2, Cornelius, sabi doon, a man who fear God, who regularly pray, give help doon sa mga nangangailangan. Yun yung description sa kanya ng Bible. A man who fear God, a man na let me read quickly, Acts chapter 10. Ito yung description ng Diyos sa kanya. At sa Caesarea, sabi sa chapter 10 verse 1 ng Acts, at sa Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion, who was known as an Italian cohort. Number 1, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon about him. It's so important na marinig natin to, describing him. Hindi ko dinidescribe siya. Dinidescribe siya ng Bible kung sino siya. A devout man, fear God with all his household, and gave alms generously to the people, and prayed continually. Sabi doon ulit, deboto, may takot sa Diyos, tumutulong sa mahirap, nananalangin regularly. Many of us doesn't pray regularly even. Doesn't help sa mga nangangailangan. And sometimes we don't even fear God. And we are not devoted. Etong tao na to, ito yung description ng Diyos sa kanya.
deboto, may takot sa Diyos, tumutulong sa mahirap, laging nanalangin regularly. Pero hindi siya saved. Bakit? Pagdating sa chapter 11, ito yung sabi ng Diyos kay Pedro. Ito yung sabi ng Diyos kay Cornelius. Sabi niya pagdating sa Acts chapter 11 verse 14, babasahin ko lang po, sabi niya, Acts chapter 11 verse 14, Send to Joppa, bring Simon, who is called Peter, he will declare to you a message by which you will be saved, you and your household. Ibig sabihin, all this time, all those virtue na meron siya, hindi siya saved. And so, pagbabasahin natin dito, nung si Pablo, going back sa Acts chapter 13, Men of Israel, I'm addressing you, my fellow Israelites, sabi niya. And you also, sabi niya, you who fear God. Ito yung God-fearer. Ito yung kagaya ni Cornelius. You are in the church, you are praying, sinasabi, and yet you are not saved. So makita niyo po mga kapatid, yung distinction na sinasabi dito, yung address ni Pablo, nandun yung kanyang heartful address na itong mensahe na sasabihin ko sa inyo, para sa inyo ng mga Israelita, at para sa inyo na may takot sa Diyos, nananalangin kayo regularly, umaadan kayo, and yet you are not saved. Listen, sabi niya. And we can ask ourselves, ulit, Gentile, they recognize God, but they have not fully understand yung gospel. They haven't really obeyed and submitted dun sa Lordship ni Christ as their only Lord and Savior. Ito yung mga tao na thinking, pag ginawa ko to, God will accept me. And the Bible is saying, no. By works, you will not be saved. Only by the works of Christ, there is salvation. There is no salvation in any other works, in any other name, except in the works of Jesus Christ. So mga kapatid, tingnan po natin ano yung sinasabi ni Pablo sa kanila. Yung preaching ni Pablo, mahati natin sa tatlong bahagi. Una, makita natin dito yung sovereignty of God in history. Sovereignty of God in history. Pangalawa, makita natin yung sinfulness of man recorded also in history. And finally, the supremacy of Christ in history. Historically po, kasi ito ay written historical facts. Yung mga makikita natin na preaching o sermon ni Pablo. Tingnan po natin yung sovereignty of God in history. Sabi niya, the God of these people, Israel, sabi niya, chose our Father, the God of these people, Yahweh, Jehovah, sabi niya, chose our Father. Nakita mo kagad yung doctrine of God's choosing, that God is sovereign. It is not they came to God, no. God chose them. Leviticus chapter 25, verse 26, God chose from the many that they should be called belong sa Diyos. It is God, ulit, it is God who chose. Hindi yung tao na nagkukumawag lumapit sa Diyos. We came because God sought us first. Kinilos tayo kaya tayo lumapit. Pero always ang Diyos, siya yung lagi nag-initiate. No one can come to me unless the Father draws him, sabi ng Panginoong Jesus. So makita po natin dito, the God of His people chose our Father and made the people great during their stay in the land of Egypt. Nandun sila sa Egypt for 430 years as slaves. And yet sa kabila na sila ay slave, God multiplied them. Pinapakita dito mga kapatid, wala pang Israel, meron pa lang Abraham na walang anak. Yung asawa niya, 9 years old, di pa magkaanak. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will make a covenant with you. Yung mga seed mo, descendant mo, sindamin sila ng bituin sa kalangitan. Sindamin ng buhangin sa karagatan. Wala kang anak ni isa. Pero sabi ng Diyos, count the stars if you can count them. So shall be your descendants.
And then 430 years later, lalabas sila sa Egypt as a nation. 2 million Israelites as their identity. Paano nangyari yun? Because God is sovereign. Dinala sila sa Egypt as ilan lang sila. And yet, habang nandun sila, minold sila ng Diyos, sineparate sila ng Diyos, and then one day, buo sila, as a nation, they will come out from Egypt, they will wander sa wilderness, and then God finally will give yung land of Canaan sa kanila as their inheritance. Sabi niya, so pinapakita dito sinimulan ni Pablo, it's so important makita natin si Pablo, yung kanyang mensahe start dun sa common goal nila, na makakarelate yung mga Israelita. Lagi, yung commonality nila is, men of Israel, mga kababayan ko, and you who fear God. Lagi, he made advantage dun sa kanilang connection. May bridge na. Bridge is, pareho silang Hudyo. May takot sa Diyos yung mga Gentile. Kinasangkapan niya ito para makakonect. Napakalaga na makakonect ka sa tao na kakausapin mo. Hindi ka agad, simulan pa lang, hinat mo na yung bridge ka agad, paano ka pakikinggan ng mga tao? Diba? Hindi ka pa nga nagsasalta sa natin, lahat kayo, impyerno. Diba? Yung tao, hindi na makikinig sa'yo. Kahit gaano ka-intentional na gusto mo silang marinig nila yung gospel, nakita nila kaagad sa'yo, hindi lang wala kang ingat magsalita, hindi lang heartless, perhaps honest, pero heartless. Walang compassion. Kaya nga minsan, it's so good na minsan tikom na lang bibig. Diba? Magtinda na lang ng ice cream, sabi nga ng iba. Kesa magsalita ka na, nakakatisod ka na ng mga tao. At least ice cream ka, kalimbang nga yung mga tao tuwang-tuwa sila sa'yo. Diba? Point is, we have to be careful. First, we have to connect. But if the bridge is already there, don't destroy the bridge. Yun po lagi approach pinapakita ng Panginoong Jesus, even ni Pablo, even ni Pedro sa Acts chapter 2. Sabi niya is, the God of Israel chose our fathers and made them great during their stay in the land of Egypt as slave. And then sabi doon, and with an uplifted arm, He led them out of it. Dinala niya sila mula doon sa Egypt, supposed to be actually, later on, mamaya sa second point, tingnan natin, why it took them na ganun katagal, 40 years dun sa wilderness. Whereas, it's just a 7 days or 3 days journey from that place dun sa Egypt, papunta dun sa land of promise. Pero, it took them 40 years. Later, sa second point, titingnan natin, why is that so? So, tingnan natin. So, sabi dito yung word na ginamit, with an uplifted arm, with a long arm, with a high arm. Ibig sabihin, yung kamay ng Diyos hindi maikli. Yung kamay ng Diyos kayang abutin yung gusto niyang abutin. Hindi maikli yung kamay ng Diyos. What a God we have. What a sovereign who is in control na Diyos na meron tayo. From Egypt, kaya niya silang kunin, dalhin sila sa promised land. So yun po yung word na ginamit doon, with an uplifted arm, He led them out of it. And sabi niya pagdating sa verse 18, and for 40 years, He put up with them in the wilderness. For 40 years, sabi doon, He put up with them in the wilderness. Balikan natin po mamaya yun, sabi ko sa second point, bakit sila umabot ng 40 years. Pero isang mga na makita natin doon, wala silang ibang ginawa doon kundi mag-complain. Pero ang Diyos later sabi niya sa kanila, for 40 years, tingnan niyo yung mga sandals niyo. Hindi na pudpud. 40 years. Ilang beses na magpalit ng sapatos sa isang taon? Perhaps isa. Sabi doon, 40 years, yung kanilang mga sandalyas, naglalakad sila, hindi na pudpud yung kanilang mga sandals. Why? God's supernatural. Hindi lang provision, but intervention para sa kanila. May pakita niya that is sovereign. Doon sa kanilang paglakbay mula sa Egypt, papunta sa promised land. And then, sabi niya, and after this, yung verse 19, sabi doon,
after destroying 7 nations of the land of Canaan, He gave to them the land as their inheritance. Sabi doon, after destroying 7 nations in the land of Canaan, He gave to them their land as an inheritance. Gusto kong kunin muna dito yung word na He gave. He gave to them. It was given. Hindi lang pinaghirapan. Binigay sa kanila ng Diyos. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, yung Diyos na naglagay doon, kung sino man nakatira doon, mga Canaanites, it is God who placed yung Israelita na mako sa kanila. Ito yung inheritance mo. Gusto makita nyo yun? God is sovereign. Siya yung naglagay sa kanila doon. And then, sabi niya, verse 20, it took them 450 years mula doon nandun na sila sa Canaan hanggang sa panahon ni Samuel. Ito yung time of Judges. Yun yung makita niya ginagawa niya. Mula kay Abraham sa Genesis, sa Exodus, hanggang ngayon kay Joshua na, in a condensed message, in-highlight lahat ito ni Pablo doon sa mga kanya nakikinig doon sa isang sermon. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Ito exactly ginagawa natin kila Pastor Dom. Yung overview. Pero napakalaga na makita natin yung content ng preaching ng sermon ni Apostol Pablo. Sabi niya, so ano nangyari? Nung si Samuel, isa siya, by the way, yung word na Judges, hindi ibig sabihin na mga husgado, mga hukom. Judges sa kanila ay mga deliverer. Samson, Barak, diba? Hindi si Obama, Barak yung sa Bible. And then, si Deborah, si Samuel, siya yung huli. At nung si Samuel na, sabi ng mga tao, si yung Egypt, si yung mga katabing bayan namin, meron silang king. We want a king. Sabi ni Samuel, nireject niyo ako bilang leader niyo. Pero sabi ng Diyos, sabi po ng Diyos sa 1 Samuel, hindi ikaw ang nireject nila, sabi ng Diyos kay Samuel. 1 Samuel chapter 15 verse 10 to 11, sabi doon, ako yung nireject nila, sabi ng Diyos. And then, gusto nilang king, binigay si King Saul. For 4 years, sabi doon. Si King Saul ay parang baliw, bangag. Bangag si King Saul actually. Bakit siya bangag? Makita niya si David, nagala ng harp, then tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Bakit? Kasi manugang niya si David. Noong si King Saul, dapat makikipaglaban kay Goliath, takot na takot si King Saul. And then si David na isang binatilyo, siya yung nakapatay kay Goliath. As a token ng kanilang covenant, pinakasan niya yung anak niya sa Michelle. And so naging manugang niya. But then later on, noong si Samuel, sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng kay King Saul, sabi ng Diyos, bibigay ko sa iyo yung mga Amalekites. Yung mga Amalekites, sabi niya, they are in your hand. Kill all of them as a punishment. All of them. Even yung mga properties nila, kill them all. Destroy. Sunugin. So si King Saul pumunta, and then nakita niya, oh, ang taba ng giraffe, ang taba ng tupa, ang taba ng... Ay, may mga gold. Bakit naman susunugin? Keep na lang, keep. And so nakita ni, sabi ng Diyos kay Samuel, tingnan mo yung ginagawa ng mga tao na yan. Ayaw nilang sumunod sa akin. Pag-akit ni Samuel, sabi niya, ano yung ginawa mo? Ginawa ko naman lahat, sabi ni King Saul. Pero bakit natin susunugin yung mga tupa, yung mga... Ang ginawa ko, sabi ni King Saul, para to sa Diyos, sa sacrifice natin. Sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. And then sabi ni Samuel, sabi ng Diyos through Samuel, because you have rejected me, I will reject you. And from that day onward, in-anoint si David na maging hari. Pero hindi pa siya naging hari. Na-anoint siya. It took him, I think, 10 to 15 years bago finally namatay si Saul. And then sabi doon,
And when He had removed him, yung He, God. Sino yung nag-remove? Sabi doon, God. God removed him. Hindi si Saul na, hindi, ayoko na, hindi, botohan na uli, may election. Hindi, it is God who removed him. God is in control. God is sovereign. He put Saul, He removed Saul. He gives birth, He kills. He gives blessing, God can take it back. Binigyan ka niya ng trabaho, hindi ka grateful sa Kanya, He can take it back. Binigyan ka ng isang bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, pwede kunin ulit sa'yo ng Panginoon. Nakita po natin dito, all throughout this text, nakita natin, it is God who is sovereign doon sa history ng Israel. And hindi lang Israel, sa Egypt, sa mga Canaan, God is sovereign in history. And then sabi niya, and we had removed him, nilis niya si David, sabi sa verse 22. Mga kapatid, gusto makita natin dito, yung preaching ni Pablo, it is full of God, sovereignty. That God, the God He preached, is a God na hindi nilalagay sa pocket. Na pagka convenient ka, I will pray sa gilid. Pag convenient ka, walang ginagawa. Okay, Lord, salamat, may time na ako sa'yo ngayon. O Lord, may schedule ka mamaya sa akin. O Lord, tinatanggap na kita. Maging Panginoon kita. Tara na, Panginoon na kita ngayon. Wala pong theology gano'n si Pablo. We don't ask God, God, I receive you now. Lord, I receive you now. Wala pong gano'n na theology sa Bible. Always the pleading is, Lord, I am a sinner, unworthy. Lord, forgive me, receive me. Forgive me and receive me. We plead to God. We beg God. God is not begging na, receive niyo na akong Panginoon tagapagligtas. Sasaya ang buhay niyo. Wala pong gano'n, mga kapatid. Yung mga pinipris na mga gano'n, mga preacher na gano'n, they preach sa God. Na nilalagay sa pocket, nilalagay sa wallet, nilalagay din sa kwintas para... Ito sinasabing mali na maglagay ng cross dun sa mga pendant. Hindi mo sinasabi ko. But yung mga tao na nagpipreach, na receive Him, nandun siya sa sulok, they do not understand yung sovereignty ng Diyos. That is so big. He created the universe. We are so tiny. To us na, tinatanggap na kita ngayon. It's time na magkaroon tayo ng proper theology. Theology that God is supreme, that God is sovereign, that God is in control. Amen. He can bless you, He can curse you. He can take you, dali ka na sa langit, He can also send you sa hell. Binless niya si Saul, binless niya si David, binless niya mga Israelita. At the end, siya pa rin yung may control. Ayaw niya kay Saul, because Saul rejected him. Hinalikan niya ng David. And then nakita natin, pangalawang point, God, yung pinrits ni Pablo na Diyos, He preached that God is sovereign in history. But then nakita din natin dito, history also tells us yung sinfulness of men. History also tells us the sinfulness of men. The sinfulness of men in history. Makita natin dito, sabi doon, mag-jump ako doon sa verse 19, sabi niya, after destroying 7 nations, makita natin muna si Abraham, they're not perfect. Si Isaac, hindi siya perfect. Si Jacob, hindi siya perfect. Jacob, deceiver. Diniceive niya yung kanyang tatay, diniceive din siya, diniceive niya yung kanyang kuya, diniceive din siya ng kanyang binan. Diba? Diniceive siya ng kanyang anak. Diba? Patay na si Joseph. Ang tagal na panahon, nagluluksa siya doon sa kanyang patay na anak, habang yung kanyang anak, prime minister sa Egypt. Diba? They are not perfect. Yung kanilang mga patriarch, forefather, Abraham, Isaac, Jacob, hindi sila mga perfecto. They were sinner like us. And then sabi doon, tingnan, mag-jump mo tayo sa verse 18, sabi doon, sa verse 18, sabi doon, for 40 years, wala silang ibang ginawa sa wilderness kundi na, buti pa sa Egypt, may garlic, may onion, mayroong cucumber. Dito sa wilderness, mana sa gabi, mana sa umaga,
kumain sa tanghali. Gusto nila ng meat, binigyan sila ng Diyos ng quail. Hanggang sa lalamunan na nila, sabi doon, they were ungrateful. Gusto nila ng tubig, sabi ng Diyos, magkakaroon ng tubig doon sa rock. Supernatural lahat nakita nila. And yet, wala silang ibang ginawa kundi mag-complain. Buti na lang doon, buti doon. Exactly yung mga tao ganun, di ba? Bakit si ano ganito? Bakit yun may ganon? Bakit ako wala? Bakit nga ba sila meron? Bakit ikaw wala? Di ba? Wala silang ibang ginawa kundi mag-complain. Bakit natin dito? Niligtas sila ng Diyos. It's not because righteous sila. In fact, mga stiff-necked people sila, mga matigas ulo, supil. Sabi ng Diyos, bakit destroy ko na lang kayo dito sa Sinai? Nandun si Moses sa Mount Sinai, kausap ang Diyos, yung mga nasa baba, gumagawa ng mga image ng cult, and then nilagay dun sa nakataas, and then sinamba nila, oh, you are our God, deliver us. Nakita niyo yung stupidity ng tao. Ginawa mo sa kamay mo, hinulma mo, yes, gold siya, and then lalagay mo doon sa kung saan man, sabi mo, ikaw yung Diyos namin, iligtas mo kami. Yun ang ginawa nila. God could have destroyed them sa wilderness, pero 40 years, sabi doon, tiniisin na ng Diyos for 40 years, sabi doon, God noticed them. God, hindi lamang ni-notice sila yung word niya ginamit, nurse them. Parang yung Diyos sa kanila ay, alam niyo yung house, hindi, ano yung uso sa Canada? Caregiver. Diba? Parang ang Diyos caregiver nila. Mga, sabihin mo, walang silbi. Mga walang silbi sila. And yet, ang Diyos, for 40 years, yung pasensya niya sa kanila, ay nandun. Uli, mga kapatid, God saved them is not because of anything in them. Actually, they were sinners like us. But God still tarry with them. God extended yung kanyang grace, compassion sa kanila. Pero hindi lang ganun ang ginagawa ng Diyos. Tingnan niyo kung sa verse 19. Sabi sa verse 19, after destroying 7 nations in the land of Canaan, yung 7 nations na yon, mabasahin niyo Deuteronomy chapter 7 verse 1, sabi doon, Hittites, Girgashite, Amorites, Canaanites, Perishite, Hivites, Jebusites. 7 nations binanggit sa Deuteronomy chapter 7 verse 1. Ano ba yung history nila? Going back sa Genesis po, sabi ng Diyos kay Abraham, etong land na to, after maghiwalay sila ni Lot, si Lot pumunta sa kabila, si Abraham, sabi ng Diyos sa kanya, etong land na to, bigay ko sa iyo. Sabi ng Diyos sa kanya. Pero sabi niya, hindi pa ngayon. Bakit hindi pa ngayon? Pagbabasahin nyo, let me read for you, Genesis chapter 15, bakit hindi pa ngayon? Marinig natin mismo sa Diyos. Sabi niya, Genesis 15 verse 16. Babasahin ko po, hindi nagmula sa akin, sabi niya, sabi ng Diyos ulit, context niya, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, yung lugar na yan, sa iyan. Pero hindi pa ngayon. Bakit? Sabi ng Diyos, kanya, sabi niya verse 16, and they shall come back and they come back here in the 4th generation, sabi niya, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ano sabi ng Diyos? Abraham, nakita mo yung lugar niya, sa iyan. Pero hindi pa ngayon. I will give these people 430 years to repent. 430 years, sabi ng Diyos, I will send you back here after 430 years na yung mga tao na to, hindi sila magre-repent. And so, nung from Egypt to Canaan, sabi ng Diyos, destroy them. It's not just walang magawa ang Diyos, walang lugar na maibigay ang Diyos sa kanila, kaya, okay, patayin niyo lahat ng mga to. Uli mga kapatid, hindi dahil sa walang lugar na maibigay ang Diyos sa kanila, but because is judgment ng Diyos sa kanila yon.
Eh kung yung Sodom, destroy ng Diyos, lahat sila namatay, bakit hindi pwedeng gawin ng Diyos doon sa Kanaan? Bakit sa Sodom, walang nagreklamo, lahat doon namatay, lahat, as in lahat. Bakit walang unjust ang Diyos, unfair ang Diyos? Bakit nung sabi ng Diyos, Israel, sa magitan ng sword, patayin niyo sila lahat? It's not dahil mas mabuti kayo sa kanila, it's because I will punish them. I am punishing them. It's a judgment sa kanila. For their wickedness. Wicked din yung Israel, pero may time para sa Israel. This time, I will punish yung Canaanites. And then sabi doon ng Diyos, and then I will give you this land as your inheritance. Uli mga kapatid, gusto kong i-highlight dito. Yung Diyos ng Old Testament, it is a loving, gracious God. Binigyan niya ng 430 years yung mga tao. They did not repent. He gave them 120 years during the time in Noah. People did not repent. And then sabihin ng mga tao, bakit yung Diyos doon sa Old Testament magagalitin? Bakit sa New Testament, puro love, love, love? Diba? Ang kapatid, hindi natin nababasa ng tama yung ating Bible. Pag medingin tayo na yung Diyos ng Old Testament, ruthless God, mali yung unawa natin. Yung Diyos ng Israel, yung Diyos ng Old Testament, yung pasensya niya, umabot na may malakay, umabot na may revelation. He could have destroyed lahat tayo. In fact, it is the grace of God na nandito tayo na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Narinig natin yung warning na less na tayo man, magsisiman ng palataya, the same fate yung mangyari sa atin doon sa mga nangyari sa mga Canaanites. Nakita po natin yung sinfulness ng tao throughout history. Even si King Saul, ba? Marami katwiran si Saul nung in-interrogate siya ni Samuel kasi yung mga tao pinipwersa nila ako. Si Aaron nung nandun siya sa sa Mount Sinai kasi yung mga tao gusto na akong baguhin, so ginawa ko to. Oftentimes, marami tayong mga excuses. Hindi ako mag-church kasi pinipwersa ako ni Amo. Ba? Mag-overtime ako kasi pinipwersa ako. May mga valid reason. But sometimes, God has given us mouth to speak, to stand. Amo, di ba, Sunday off ako, Amo, di ba? Amo, pero kung talagang kailangan mo, it's okay. Pero not all the time. You have to make it clear. Yung amo mo, hindi sasabihin na, sige, dahil Sunday ngayon, may mga amo na ganun by God's grace. Pero not all amo ganun. And tayo din, by nature, actually, by nature po, kung saan minsan madali, yun yung gusto ng katawan natin. Ayaw natin magsalita, ayaw natin magpagtago. But sometimes, kailangan magsalita. Depende nakatikot ng bibig. By nature yung tao, makasalanan. Gagawin niya yung against doon sa nais ng Panginoon. Kaya napakalaga na always grounded tayo, hindi lang ng salita ng Panginoon, yung Holy Spirit na nag-lead sa atin. Kung wala kang Holy Spirit, sino mag-lead sa iyo? Yung katawan mo, yung sarili mo. At yung gusto mo, yung lagi, yung madali. Gusto mo lagi, yung ayaw na naghihirapan. Ayaw na nag-sacrifice. Meron isang kwento na isang matanda, late na siya nakakilala sa Panginoon. And then nung matanda na siya, di na makatayo, lagi na lang sa higaan, dahil matanda na, old age. Bakit hindi ko nakilala kaagad ang Panginoon? Para nung kabataan ko pa, nagamit ko yung lakas ko para sa Kanya. Bakit ngayon na matanda na ako, na gusto ko sana mag-serve? Gusto ko sanang gawin yung mga makakalugod sa Diyos. Na hindi ko ginawa nung may lakas pa ako. Bakit huli na? And here we are strong. By God's grace, nakakatayo tayo. Minsan may arthritis, may rayuma, pero nakakatayo tayo ng mga trabaho. Diba? And yet, what reason do we have para sabi ng Diyos, I will give you 6 days na magtrabaho, yung iba nga, 5 days lang, diba? And then one day, sabi niya, one day, devote
yung 1 day sa akin. Minsan hindi nga 1 day, 1 hour, 2 hours, di ba? Pero sabi natin na, Sunday na kasi pahinga ko eh. Diba? Si pinapakita yung wilderness na complain ng mga tao. Puro complain. Walang ibang ginawa kundi complain. Naalala ko na, dati yung sahod mo ganito, Panginoon, kung dadagdakin yung sahod ko, Lord, Lord, makakaraos-raos na ako, Lord. Lord, I will serve you. Dinagdagan ng Panginoon. Lord, kung dadagdagan mo pa, Lord, dinagdagan ulit ng Panginoon. Lord, yes, tumataas yung bilihin, pero have we ever said, Lord, thank you so much. Lord, you have blessed me na. Hindi ako karapat dapat dito, Lord. Thank you so much. I appreciate so much, Lord. To the point na ang Panginoon, alam niya, you are a good steward, hindi ka pa humingi. Alam niya na He will be glorified sa bibigay niya. Hindi ka humingi. Anak, gamitin mo to para sa kalulatian ng pangalan ko. He will give it. Why not? If it will glorify Him. But kung puro reklamo tayo sa buhay, isip ko, si Joseph, nung nandun siya, slave siya sa Egypt, sabi ni Potiphar, I can see God sa lahat ng ginagawa mo. Pinromote siya ng pinromote. Number 1 siya dun sa tahanan ni Potiphar. Nasa kulungan siya dahil sa inakusahan siyang pagmumulesta dun sa asawa ni Potiphar. Nasa kulungan, ginagawa niya yung, alam niya na tama, nakita siya ng jail guard. Sabi niya, the Lord is with you. Inentrust sa kanya yung buong kulungan. And then nakita siya nung yung sa si Pero, after na na-appoint siya as Prime Minister, then sabi ni Pero, I will put you in charge over all Israel. Only by the throne, ako mataas sa'yo. People, nakita nila yung Diyos na meron sa kanya. Mga kapatid, slave, alipin siya, wala siyang pag-aari. Yung pag-aari lang, hindi niya pag-aari yung katawan niya. Pag slave ka, gusto kang patayin ng amo mo, pwede niyang gawin. And here we are. By God's grace, we are free. If we are free indeed. Nakakapunta tayo dito, nagagawa natin, gusto natin gawin. Pero, have we ever sat down and then asked God, Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Lord, ano ba yung purpose mo para sa akin? Lord, teach me, help me, empower me, and help me to obey you. Rather than lagi, until sa edad natin ngayon, tayo pa rin nasusunod sa mga buhay natin. Yun kasi mentality sa atin, di ba? We are the captain, the master of our soul, di ba? Tayo na yung master, tayo yung captain, tayo ang hari. Di ba? Kaya gusto-gusto na sumisigaw na, di ba? I'm the king of the world. Di ba? The queen of the world. Minsan, sa hindi vocally natin sinasabi na ang gusto kong masusunod, hindi natin vocally sinasabi yun. Pero action natin, very loud and clear, pinagsisigawan na Lord. Actually, di na sinasabi na Lord. Diyan ka lang muna. Ako muna masunod ngayon. Parang nandun ka sa, nagdadrive ka, ikaw driver, hindi siya passenger seat. Wala siya sa passenger seat. Nandun siya dun sa likod. Alam yung likod? Hindi rin sa back seat. Nandun siya sa, ang tawag doon, yung lalagyan ng gamit. Compartment. Nandun sa compartment. And then pagka may problema na, tinirigan ka, di ba? Pag tumirig, kailangan mo ng mga equipment. Oh Lord, dyan ka, tulungan mo ako Lord. Pag may problema na tayo, di ba? And then naalam natin ang Diyos. Oh, blessed mga problema ng buhay na pinapaalala sa atin ng Diyos. Di ba? Wala ka ng trabaho. Nung may trabaho ka, saganang-sagana sa pera, hindi mo maalala ang Diyos. Sabihin mo na, ay, pag may metro kasi ako 3 dirhams. Diba? May metro ako 3 dirhams, papunta. Another 3 dirhams pa uwi. Diba? Total 6 dirhams. Hindi ako sa Macpod Church kasi walang pamasahe. Diba? Meron dati ganun na sad, very sad. Kusandin mo, the-drop mo, tapos marinig mo sa kabilang kapatid ng hirap ng pamasahe. Sabi ko, iba binigyan ka na ni Pastor doon? Para kumikita ba? Pag nag-church, kinatid sa mundo siya, manghihirap sa iba, pamasahe. Well, mga kapatid, we have
to sit for a while, sa ating buhay, examine natin, in what ways na yung sinful nature natin, sometimes siya nagde-dictate ng buhay natin. Saan bagay ba tayo ay very ungrateful sa buhay natin? Wala nang ginagawa, kundi magkumbaling. Hindi natin nakikita yung mga blessing, puro problema na nakita natin. Sabi ko nga, ako lagi pag tinitinan ko na, gusto mong minsan matahimik ka magreklamo sa buhay, count your blessing. Ma-overwhelm ka. May problema, pero count your blessing. Bakit mo, outnumbered nila yung problema. Number one, nandito ka. May opportunity kang kumita. Pwedeng ang amo mo at anytime pwede kanyang palitan. Pero nandito tayo, di ba? Pwede na sa Pilipinas ka. Nagsasalok ka ngayon ng tubig, di ba? Nagtatanggal ka ng baha. Pero nandito ka, may aircon, di ba? My God's Christ. Wala ka doon. Why? It's not because sa lahat ng mga nasa Pilipinas, tayo yung pinakamagaling. No. It's because God is sovereign, is gracious, na sa kabila ng ating sinfulness, here we are, God keep pouring His blessing upon us to lead us to Himself. Na makita natin, it is Him who is blessing us. It all came from Him. And when? Kailan kaya darating yung time? Oh God, thank you so much. Lord, thank you so much sa lahat. I'm so blessed pag minanalangin. Lord, salamat sa mga problema binigay mo para ikip ako na nakahawak sa iyo. Alam ko, hindi mo akong bibitawan, but help me na umawak din sa iyo. The Lord will never, hindi niya tayo iiwan. Pero tayo minsan kumaklas tayo. Pero kailan din tayo, alam mo, minsan imagine ko kung may mga asawa kayo, sa mga walang asawa, parental guidance. Pag asawa mo, kikis mo, di ba? Love you, babe. Pag yung asawa mo, kinis mo, tapos gumanon siya, di ba? Very sad, di ba? Kinis mo, tapos yung reply niya na, love you din, nakatalikod, di ba? Pero pag yung asawa mo, kinis mo siya, and then yung response niya, hot, sweet, na I love you din, di ba? Ang sarap. Diba? Point ko mga kapatid, imagine yung Diyos, nakayakap siya sa atin yung Diyos. Binibless niya tayo at gustong-gusto niya ipadama yung pagmamahal niya sa atin. Pero tayo, pinagtutulakan natin. Ha? Minsan ganun ginagawa natin. Diba? Imagine yung makaramdaman nyo, pag ginawa niyo yun, doon sa minamahal nyo, na pinagtutulakan kayo. Pero lagi siyang tumatakbo, niyayakap tayo, hindi ka iiwan, hindi ka pabayaan. Pero tayo, is sad yung ito, di ba? Very heartbreaking. And yet, yun ang ginagawa natin sa Diyos many times. We break yung heart ng Diyos. Hindi man natin sinasabi, but in what we put sa ating priority. Mga kapatid, it's not just pagkasagana, it's not just pagpayapa ang lahat, but even sa time na maraming mga pagsubok, we can always take God and ask Him, Lord, ano ba yung plano mo para sa akin? Lord, ano bang gusto mong gawin ko? But then, magkaroon kayo ng heart na pag nagtanong kayo ng gano'n sa Diyos, hindi kayo makinig. Huwag kayo magtatanong na nakapasok naman yung kamay nyo sa teka. Because oftentimes, pag nanalangin ka, sabi ng Panginoon, if you seek me diligently, you should find me, sabi ko. Knock, it will be open. Ask and it will be given. Seek me and you'll find me. Pag wholeheartedly, we approach God and ask Him for direction ng buhay natin. Ano mga religion mo? Ano man ang nakaraan mo? Maging sino ka man, God will meet you in the sincerity of your heart. At mga kapatid, kung nagsasabi sa atin, have the heart to listen and to obey.
And I encourage na yun po yung gawin natin. Hindi necessarily ngayon, you can do it habang sa bahay ka na, sa kwarto kayo, Lord, may narinig ako, hindi ko maintindihan. Pero, kahit ano man ang sinabi niya, Lord, help me. Gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong sundan ka. Regardless doon sa sinabi ng pastor. Gusto kong malaman yung nais mo para sa akin. It would be enough. So nakita natin, sovereign din ng Panginoon in history. Makita natin yung sinfulness ng tao in history. Then makita natin yung supremacy ni Jesus Christ sa history. Sabi niya, of this man's offspring ni David, offspring ni Abraham, of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus. Sabi niya. Nagsimula siya kay Abraham, patriarch nila. They are so proud of Abraham. They are so proud of David. May pangako siyang Abrahamic covenant. In you, all the nations of the earth will be blessed. May Davidic covenant siya na yung seed mo, he will sit on the throne forevermore. Yun ang mga pangako ng Diyos nila. At yung mga Israelita, meron silang anticipation na yung Messiah, tagapagligtas na darating, He will rule doon sa Jerusalem at i-rule niya yung buong mundo. Yun yung kanilang theology. Pero hindi nila nakita yung mga prophecy sa Bible na yung suffering Messiah, before He will rule, siya muna ay magsasuffer at the hands of lawless men. Siya ipapako sa krus, sabi sa Isaiah. He will bear our iniquity. Yung sin natin, yung punishment para sa atin, He will take them sa kanyang katawan. Hindi nila nakita yun. And yet, sabi ulit, of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus, as He promised. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, doon nagpakita si Angel Gabriel kay Mary, na magbubuntis si Mary, through the Holy Spirit, sabi niya, we shall bear a son, we shall call his name Jesus, for He will save His people from their sins. Yung word na Jesus, yun ang kanyang first name. Pero, ibig niya sabihin is, Joshua, Savior. He will save His people not from poverty, not from lowliness, not from lack of money, but from their sin. Yung sin yung number one problem natin. Consequence lang yung ibang mga bagay. And then sabi niya, before His coming, bago dumating si Kristo, sabi niya, John the Baptist, proclaim a baptism of repentance to all the people of Israel. Sabi niya, si John the Baptist daw, bago dumating si Kristo, si John the Baptist, nangangaral siya, prepare the way of the Lord. Patagin yung mga bako-bako, tambakin yung mga burod, mga lubak-lubak. Ibig sabihin, make your heart ready. Turn to God. Repent of your sin. So that when the Messiah comes, you are prepared. You are ready to receive Him. Yun yung proclamation ni John the Baptist. Kaya sabi niya, baptism of repentance. Baptism symbolize ng newness of life. Hindi sinasabi natin, magbabagong buhay na ako. No. That is not newness of life. That is just New Year's resolution o new resolution. Yung newness of life, ito yung pinag-usapan natin, to be born anew, to be made in the image of Christ. And that is only can happen by the power of the Holy Spirit, by surrendering our lives to Christ. Sabi natin, Lord, I surrender. I give up. Pag sinabi mo, I surrender, hindi ka na nag-resist, no? Lord, I surrender, pero hap lang. You surrender everything. And then sabi niya, baptism of repentance to all
the people of Israel. And then, as John, sabi niya sa verse 25, makita natin dito, yung supremacy ni Jesus Christ. Sabi niya, as John was finishing his course, he said, nung si John patapos na yung kanyang ministry, sabi niya, sino sa tingin niyo ako? Sabi niya, tinanong niya mga tao, sino sa tingin niyo ako? And then, sabi niya, sinagot niya sarili niya, rhetorical, sabi, I am not he. Then said, expect na siya yung Messiah. Sabi niya, hindi ako siya. Hindi ako Messiah. Hindi ako ang pinangakong tagapagligtas. No, sabi niya, but, behold. Pag sabi niya, but, behold, pay attention, sabi niya. Yung sasabihin kong kasunod is important. But behold, after me, one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie. Ano po sinasabi doon? Sabi ni John the Baptist, during their time, pag ikaw ay gusto mong maging rabbi, kaya ni Pablo, meron siya teacher, si Gamaliel. Pag ako, gusto mong maging si Gamaliel tsaka si Pablo. Suppose si Gamaliel, siya yung teacher ni Pablo. Si Pablo gusto niyang maging rabbi. Suppose binatilyo pa siya, gusto niya maging rabbi. Yung rabbi, yung extent, yung limitation na pwede niyang iutos sa kanyang disipulo is pinaka-worst o pinaka-mababa o hindi siya allowed na yung kanyang sandalyas patanggal yung sintas. Ibig sabihin, below na yon dun sa limit. So point ko, sinasabi ni John the Baptist, even na magtanggal ng sandalyas niya, hindi ako karapat-dapat. Pag sinabi mong supremacy, Supreme Court sa Pilipinas, pag sinabi mo, Supreme Court, kataas-taasang hukuman. Wala nang mas mataas sa Supreme Court. Supreme Court is the highest court. Pag sinabing the supremacy of Christ, Christ is supreme. God is sovereign, and Jesus Christ is supreme. It means na sila is God. Jesus Christ is supreme, sovereign, equal with God the Father. Sabi niya, I'm not worthy to untie yung kanyang sandalyas. Naalala ko si Thomas nung ang Panginoon nagpakita siya muli after ng resurrection. Sabi ni Thomas, unless na lagay ko yung aking kamay sa pinagpakuan sa kamay niya, yung aking daliri, at lagay ko yung aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniwala. Nagpakita ang Panginoon Jesus. Sabi niya, Thomas, lagay mo yung daliri mo. Lagay niya. Then, sa gilid, ano sabi ni Thomas? My Lord and my God. Yung word na Lord, ibig sabihin, ikaw ang master ko. Ikaw ang Panginoon ko. You rule. You rule. Sabi sa Revelation chapter 19 verse 17, Jesus Christ called the King of Kings and the Lord of Lords. It talks about yung supremacy niya. Siya yung hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Yun yung mula sa Genesis, yung Genesis pinupoint tayo kay Kristo. Yung Matthew hanggang Revelation, pinupoint tayo kay Kristo. The Scripture points us to Christ. Amen. Because Christ is the gospel. Christ is the supreme in history. New Testament, Old Testament, it all points po sa Kanya. Amen. That how Christ is supreme. So paano mo sasabihin ngayon, no? The Supreme One, tinatanggap na kita. We don't do that. Right? Because with a humble in our knees, we plead to God. Have mercy on us, Lord. Receive us, cleanse us, forgive us, and make us as your children. Yun po yung gospel ng kapatid na pinrits ni Pablo doon sa Antioch sa Pisidia. The sovereignty of God in history, sinfulness of man in history, the supremacy of Christ in history. Yun po yung Diyos na sinasamba natin. Yun yung Diyos na sinasabi niya, are you tired?
Are you heavy? Are you heavily laden? Sabi niya. Come to me, sabi niya. For my yoke is easy. My burden is light. I will give you rest. Mga kapatid, ano po yung... Let me jump sa ating pagkatapos dun sa same chapter ng Acts chapter 13. Next week supposed to be ito, kay Pastor Dong. But I will borrow it para sa ating closing. Acts chapter 13, verse 38 hanggang 41. Simula sa 38, verse 4 hanggang 41, sabi niya, let's see 38, sabi niya, let it be known to you, therefore, brothers, sabi niya, through this man, sabi niya, let it be known to you, sabi niya, gusto ko mag-close na nakikinig po tayo lahat para sa closing. So important, sabi ni Pablo sa kanyang pagtatapos, kasi yung sa dulong part, yung sinabi ko ngayon hanggang verse 25 is just portion ng preaching ni Pablo. Pagtatapos siya next week sa preaching ni Pastor Dong. However, gusto kong makita natin somehow yung kabuuan. Sabi niya sa verse 38, let it be known to you, therefore, may therefore siya. Sabihin conclusion. Therefore, brothers, that through this man, Jesus Christ, through this man, forgiveness of sins is proclaimed to you. Forgiveness of sin. There's forgiveness, sabi niya. Sa ating sinfulness, there's forgiveness. And by Him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Sabi niya, anyone who received Him is been set free. Hindi ka mapapalaya ng kahit ano man sa mundo, sabi niya. But this Christ, He can set you free. Saan ka ba alipin ngayon? Ano ba yung umaalipin sa'yo? Sabi niya, you can be set free by this man. Ano ba yung bagay na nakaangkla sa'yo? Na parang nakakulong? Nakabandage sa'yo? So sinasabi niya is, Christ is who you need. Christ yung kailangan natin. Ano yung kanyang exhortation? Sinasabi niya, come to Christ. Surrender to Christ. Receive Him. Plead to Him. Pero at the end, meron din siyang warning. Sabi niya. And sabi niya, verse 40, beware therefore, lest what is said in the prophet should come out about you. Look, you scoffers, be astounded and perish. Sabi niya, on the other side, yung people na malapit, but merong nakarinig. Sabi niya na, sabihin is, ito na expression na sinasabi na, I don't care, I don't mind. I don't have time sa mga ganyan. Nandito lang ako because 1, 2, 3, 4. Nothing else, nothing more. That's it. Period. Exclamation. How hard pagka ganun tayo. Narinig mo, you did not act. May nag-warning, may bagyo po. I don't care sa bagyo. Who cares sa bagyo? Meron pong lindol na mangyayari. Maganda po kayo. Huwag kayo nalabas. Lindol. Pag may mga warning, we pay attention. They are paid. Yung mga government entities na to, mga agencies, pinag-aaralan nila. Pag nagbigay siya ng warning, alam niyo nung bumaha dito, di ba? Alam niyo, merong pumasok pa rin, di ba? Ano nangyari? Sakyan, ginawang bangka, di ba? Hindi nakinig. Disgrasya yung nangyari. Mga kapatid, yung paalala sa atin ng Panginoon, narinig natin, anong gagawin natin? Ano pong gagawin natin sa sinasabi ng Panginoon sa atin? Uli, let me solemnly, gently as possible, sabihin sa inyo, doesn't matter ano pinanggalingan mo. Doesn't matter ano yung background. Doesn't matter anong religion ka ngayon. Ngayon mismo, hindi mamaya. Anong religion ka pa ngayon? Doesn't matter. Yung mahalaga, anong gagawin mo ngayon sa narinig mo?
kung still at war ka pa with Christ, you haven't surrender your life sa Kanya, anong gagawin mo ngayon? Will you respond to Him in surrender? O sabihin mo, I don't care. Minsan hindi naman sasabing, I don't care, pero equivalent ng ginagawa natin, simply saying, I don't care about this life. Pinag-usapan natin. Let us all stand and come to the Lord. Mga kapatid, let us close our eyes and let us seek ano ba yung sinasabi ng Panginoon through His Word sa akin personally. Ask the Lord po mga kapatid. Tanungin natin siya. Lord, ano ba yung nais mong gawin ko sa mensahe na narinig ko? Lord, ano ba yung nais mong gawin ko sa mensahe na narinig ko? Si David nagkasala siya, though he was called a man after God's own heart. Nag-commit siya ng murder, adultery, lying. But then, nung narinig niya yung rebuke sa kanya, pangusap ni Nathan o ng Diyos through Nathan, sabi niya, I have sinned. And with you alone, I have sinned, God. Forgive me, have mercy on me, and restore to me the joy of salvation. And God, forgive me. There's consequence, but there's forgiveness sa Diyos. Mga kapatid, let us come to the Lord. Ask Him, Lord, katagpuin niyo po yung aking puso. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on us. We stumble in many ways. We harden our own hearts many times. We turn our ears from your word many times. But here we are at this very hour, Lord. Lord, take away the heart of stone. Replace them with a heart of flesh. Give us the Holy Spirit, that by your will and by your power, we too would want to submit unto you, to the work of the Holy Spirit in our lives. Lord, help us moving forward, that we should obey you at all times we can. Other things so much. For in Christ, there is newness of life. In Christ, there is forgiveness. And in Him alone, there is joy forevermore. Not just in your presence in heaven, but even while we are here. So for those who have been reconciled to you through the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa Kanya na makakapag-ingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristong Panginoon natin sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen.